Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga subscribers at viewers dito sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Sa lecture po natin, yung episode na to ay ating pong paghahambingin ang dalawang senador judges sa impeachment trial court. Isang tahimik na hukom versus isang hukom na medyo may kadramahan na hinahaluan ng konting action movie twist ang kanyang mga pagkilos dito sa ating impeachment trial court. So welcome po ngayong episode na to sa ating special lecture on constitutional law and pop culture studies. Pero bago po tayo magsimula, linawin po muna natin. Kapag ang Senado po ay nag-convene bilang isang impeachment court, itong mga senador po natin ay hindi na lang po basta-basta mga senador yan, no? Na gumagawa ng mga batas. Sila po ay nagiging senator judges. Ang ibig sabihin, inaasahan na sila ay magiging impartial at ibabase ang kanilang magiging desisyon sa mga ebidensyang iprinisinta at dapat ay makikinig ng mabuti during the trial at during the time na nagpapalitan, nagbalitaktakan ang prosecution at ang defense counsel, no, at dapat makinig ng mabuti, no, at wag maingay, no. Pag maingay ka, ililista ka ng teacher o ng tagalista ng maingay parang sa classroom, di ba? So pero dahil nasa Pilipinas tayo, ay hindi mawawala yung theatrical elements. Ngayon, pagparisin po natin ang dalawang kilalang action stars na nasa Senado. Unang-una, si Senator Lito Lapid. Ayan, mahaba na ang karanasan nito sa gobyerno. Mula governor, action star, director, producer, gobernador, at senador. No? Malawak ang karanasan nitong tao. No? Ikukumpara natin kay Padilla. Parehong sikat, parehong action star. Pero magkabilang dulo ng mundo ang estilo kapag nasa impeachment trial court na sila. Alam niyo po, itong si Senator Lito Lapid madalas natatawag to na chairman ng Silence Committee. So, dito natin mapapatunay at ma-justify kung bakit talagang nararapat na dapat maging chairman siya ng Committee de Silencio. No? So pag-usapan muna natin si Senator Lito Lapid. Alam niyo po, sa kasaysayan ng mga impeachment trial sa Pilipinas, dito sa ating bansa, si Senator Lito Lapid ang madalas gawing halimbawa ng taong tahimik lang. Pero kung titingnan mo sa legal at procedural standpoint, napakatalino at napaka-effective ng ginagawa niya. So, siguro pag narinig niyo to, yung iba magtataka, napakatalino at napaka-effective. Paano nangyari yun? Tahimik nga yan si Lito Lapid. No? So, paliwanag natin. Let us discuss the philosophy of no talk, no mistake. Itong no talk, no mistake, galing din to sa dating mahusay na senador na si Miriam Santiago, na kung saan minsan ay pinayuhan si Lito Lapid. Sabi niya, na para hindi ka nagkakamali, less talk, less mistake. Okay? So si Lapid, alam niya kung ano ang strengths at limitation niya. Hindi abogado si Lito Lapid, alam niyo po background ng tao na yan. Kaya, kesa magmarunong siya at magsalita ng mga Latin legal terms tulad ng sub buena duces tecum or res ipsa loquitur, no? Na baka magkamali pa siya, no? Pumipili siya ng mas mataas na antas ng disiplina. Makinig, nagtahimik, pag-aralan ang sinasabi ng mga prosecution at ng nasa defense camp at gumawa ng evaluation at i-discuss sa kanyang chief of staff, sa kanyang legal team. Yan ang ginagawa ng pinuno. No, pinuno kasi tawag sa kanya sa Batang Quiapo nung pinapalabas pa yan sa ABS. Okay? Actually, si Lito Lapid ay pwede kong
tawaging bayani ng expeditious justice. Alam niyo po ba na tuwing nagtatanong ang isang senador sa trial, yung tanong ng tanong, no, minsan walang sense, nababawasan po ang oras na magkabilang kampo. Tuwing nagmamanifest ang isang senador ng 10 minutong talumpati, nadidelay po ang trial. So, ang dami kasing minsan, si Senator Lacson na mismo nagsabi, no, ang sarap makinig sa palitan ng mga opinyon, naligan na opinyon ng depensa at ng prosecution. Kaya lang pag may umepal na bobong senador, patay na. Okay? Si Lito Lapid, kapag nakaupo siya, magnanad lang yan. Bibili lang yan ng candy, makikinig sa magkabilang panel. Defense and prosecution. At hahayaang ang mga veteranong litigators ang magbuno ng ebidensya. Siya nakaupo lang na kanya. Nakikita mo, nakasalamin yan, naka-Amerikana at nakasuot ng kanyang robe. At nakikinig yan, ganyan lang yan ang ganyan. Dahil dyan sa kinikilos ni Lito Lapid na yan, napapadali niya ang proseso. Siya ang epitome ng expeditious at judicious trial. Tahimik, no? Ang pagkilos nitong si Lito, no? At makikita mo yung impartiality kasi wala siyang pinopronounce na bias bago matapos ang presentation ng ebidensya. Yan dapat. Nakikinig lang. Hindi epal ng epal, mayat maya. Minsan, mali-mali naman ang sinasabi. No? Minsan nakakahiya na nga, pinagtatawanan na ng netizens pag nanonood na nga sa YouTube, sa Facebook, di ba? Nakakahiya Ito na. Sige, puntahan natin ngayon itong paborito nating action prince na si Senator Robin Padilla at ikumpara natin kay sa ang pinuno na si Senator Lito Lapid. Kung si Senator Lito Lapid po ay Master of Zen, si Robin Padilla naman po ay Master of Grandstanding with Passion. Okay? So, kamakailan lamang ano yung sinabi niya sa impeachment trial court. Dapat daw ang prosecution ay one-sided at huwag naman maging bias. Yan ang kanyang pakiusap sa prosecution. Di ba? Nagmanifest siya Sabi niya sa prosecution panel, hinihiling ko lang sa prosecution na huwag naman kayong maging one-sided. Isang, ano ba to, nakakatuwa, nakakatawa, nakakainis, nakakapikon na pananalita na manggagaling sa isang senator judge. Mga amigos, mga amigas, mga subscribers, mga followers ko dito sa YouTube channel, isipin nyo yun, pinakaiusapan niya ang prosecution na huwag maging bias. Ibang klase si senator. Okay? Kasi ganito yan Para mo na rin sinabihan itong Ginebra San Miguel basketball team na, hoy, wag naman kayo mag-shoot sa ring ng kalaban. Maging neutral kayo. Pwede ba yun? O kaya, sinabihan mo yung kontrabida sa isang pelikula na, hoy Robin, pwede bang tulungan mo rin yung kontrabida habang binubugbog ka niya? Pwede ba yun? Tutulungan mo yung kontrabida ikaw yung bida, tapos tulungan mo siya habang binubugbog ka niya. Ay, wala sa logika ng isang tao yan. At ang sumunod pa nga dito ay dito may inis ang prosecution dito sapagkat nung isang beses na siya ay nagkaroon yata ng isang interview sa SMNI, no? At sinabihan niya na ang prosecution lawyers ay parang mga langaw lang na nasa likod ng isang kalabaw, no? So mahirap 'yun yung magsasalita ka ng ganyan, no, na sasabihan mo ang ilang mga abogado sa impeachment trial court, judge ka dapat iiwasan ang mga ganyang klaseng pananalita. Yung ganyang mga pagbatikos sa mga kritiko at sa prosecutors. So dito gumamit siya ng classic Pinoy idiom na
tinawag niya o inihalin tulad niya ang mga ito sa langaw. Na nakatungtong lang daw sa kalabaw, akala mo na ay mas mataas pa sa kalabaw. So iisipin mo, sino yung kalabaw? No? Sino yung langaw? Di ba? Siyempre, sa paningin ni Robin Padilla, ang kalabaw ay ang kanyang pinoproteksyonan na kampo. Ang depensa o ang kanyang mga political allies na tahimik lang daw na nagtatrabaho. Sino yung langaw? Yung langaw, siyempre, sa kanyang mga pananalita, very obvious no? Ang prosekusyon ng mga kritiko na ayon sa kanya ay nawawala sa lugar at napaka maiingay. Mahirap to no? Parang lumalabas bias daw, one-sided, mga langaw ang prosecutors, no? Pero sana bago nagsasalita ng ganito ang ating butihing senador na si Robin Hood Padilla ay tingnan niya ang kanyang sarili. Siya ay isang senator judge na dapat tahimik lamang nakikinig at para maging isang impartial ang kanyang pananaw at makagawa ng isang makatarungang desisyon pagkatapos ng trial sa impeachment sa Senate Impeachment Trial Court. Okay? So sa kaysasayang po ng Philippine jurisprudence, ngayon lang po tayo nakakita ng senator judge na gumamit ng animal kingdoms taxonomy para i-describe ang magkabilang kampo na obvious very obvious kahit naman hindi ko sabihin sa inyo, di ba, na napaka-obvious ng pag-cite sa depensa, sa defense counsel team ni Senator Robin Padilla, di ba? Ang nangyayari kasi habang ang isang judge ay dapat nagiging blindfolded, tulad nung estatwa ng Lady Justice na may daladalang timbangan. Si Robin Hood Padilla naman ay mukhang may suot na t-shirt ng defense team. Diba? Hindi mo ba napapansin? Halos lahat naman na nakakausap ko sinasabi na parang pinoproteksyonan niya ang defense team. Narinig nyo ba si Robin Padilla na criticize niya ang defense team? Narinig nyo ba na pinagalitan niya o pinagsabihan niya or whatever ang defense team? Hindi. Palagi ang tutok niya nandoon sa prosecution. Tuwing magtatanong siya, halatang halata ang kanyang pagiging protective sa respondent at sa defense legal team. Kapag ang defense na nagsasalita, tahimik at ganyan lang siya ng ganyan. Di ba? Pansinin nyo sa television, sa internet, sa YouTube. Kapag ang prosecution na nagte-testify, biglang magkakaroon ng manifesto yan tungkol sa katarungan, katotohanan, at kung ano-anong aral sa buhay na tila hango sa script ng maging sino ka man. Di ba? Minsan nakakatawa na Sabi ko nga doon sa mga nakaraang vlog natin, sa mga nakaraang episode, di ba? Parang nagiging circus tuloy itong Senate Impeachment Trial Court. Minsan man parang boring na ang dating, no? Kapag may umepal na talaga na mga hindi nag-iisip mabuti bago umepal, no? Si Ping Lacson nga sabi niya nga ang sarap-sarap makinig sana kung nagpapalitan ng opinion ng mga abogado ng prosecution at mga abogado ng depensa. Ang sarap pakinggan dahil kahit pa paano may matututunan ka naman Pero kaya nga lang ang nakakabuisit kapag may umiepal. Okay? Ngayon, kahit nakakatawa na sila minsan, may seryosong legal lesson tayo dito sa ating episode today. Bakit nag-react ang mga kilalang legal luminaries tulad ni na Representative Jervil Luistro at si Attorney Lorna Capunan nung sinabihan sila ni Robin na huwag maging one-sided? Alam niyo po, ang sistema po ng ating hustisya dito sa ating bansa ay actually adversarial in character to At ang takbo po ng prosecution ay magpresenta ng mga ebidensya para kahit paano masintak mo yung kalaban mo, di ba? O kaya makatulong ito. For sure, dapat makatulong ito para makonvict mo yung subject of the impeachment trial. So dito sa impeachment trial, sino po ang dapat maging neutral?
Ang dapat maging neutral sa impeachment trial ay yung pong mga hukom, ang mga senador. Kabilang dito si Senator Robin Hood Padilla. Ang hukom, yan, si Robin Padilla, siya ang hukom, isa sa mga hukom. Mapapansin niyo po na halata na may kinikilingan. Samantalang pinapagalitan niya ang prosecution dahil ginagawa lang nila ang trabaho nilang maging panig sa demanda. Abay, para sabihan ng isang hukom, ang prosecution na wag maging one-sided, no? At kanino papanig ang prosecution sa depensa? Kaya nga nasa prosecution group yan, di ba? Dahil ipagtatanggol nila yung kaso nila, yung demandang isinampa nila, lang naman tulungan nila yung defense team. Di ba? Dito, parang lumalabas tuloy na walang kaalaman ang pumupuna tungkol dito sa ginagawa ng mga miyembro ng prosecution team. Okay? So, para tuloy nagiging katawa-tawa na yung nangyayari dito sa ating impeachment trial, di ba? Sana kung hindi masyadong nakakaintindi ng mga technicalities o mga procedure or sa batas, ay gayahin, no, ang isang butihing senador na si Lito Lapid na talaga namang inaaral, no, tahimik, nakikinig at gumagawa ng kanyang assignment, malamang yan, di ba? So ngayon, sino sa dalawang Action Star Senators ang totoong nakakatulong sa impeachment court? Isipin po ninyo, si Senator Lito Lapid ay nagpapakita na silence is a virtue. Kapag hindi mo linya ang batas, ang pinakamagandang tulong mo sa bansa ay ang makinig ng maigi, huwag mag-grandstand, at gumawa ng tamang husga batay sa factual findings. Yan ang ginagawa ng pinuno. Ang sabi ko nga kanina, malaking tulong to, itong kanyang pagpapakita ng ganitong klaseng behavior sa loob ng impeachment trial court, sapagkat tumutulong siyang mapabilis ang impeachment trial, no, at maging epektibo, hindi yung may epal-mayat maya, di ba? So ngayon naman sa party ni Senator Robin Padilla ay siya po ay nagbibigay sa atin ng entertainment. Mga metaphors tungkol sa mga langaw at kalabaw, ang ating pambansang, ano ba yung kalabaw natin? Pambansang hayop ba to? Okay, so at nagbibigay din siya ng paalala kung ano ang hindi dapat ginagawa ng isang impartial judge. Okay? So sana po ay may natutunan kayo ngayon dito sa ating episode, at kung meron po kayong mga katanungan ay isulat lang po ninyo dito sa ibaba sa comment section, at kung wala naman po ay pakishare po itong video na to at malaman ng ibang mga tao, mga kaibigan at kakilala ninyo na kung ano dapat ang ikinikilos ng siyang makatarungang hukom. Maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.